Sa isang maliit na paaralan, sa gitna ng isang abalang bayan, may isang batang lalaki sa ika-6 na baitang na nagngangalang Andres. Hindi siya ang pinakamaingay o pinakapopular, ngunit kilala siya sa 2 bagay, sa kanyang tahimik na ngiti at sa kanyang pambihirang galing sa pagguhit. Si Andres ang palaging pinakamaagang dumarating sa kanilang silid-aralan. Habang ang bukang liwayway ay sumisilip pa lamang sa mga bintana, si Andres ay nakaupo na sa kanyang silya sa likuran, hindi para makipaghabulan o maglaro, kundi upang tapusin ang kanyang mga takdang aralin at higit sa lahat upang magkaroon ng ilang tahimik na sandali para sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang lumang kwaderno at ang isang maliit at pudpod na lapis ang kanyang nagiging kasama. Sa bawat guhit ng lapis, isinisilang niya sa papel ang mga pangarap na malayo sa kanyang abang kalagayan. Isang malaking bahay na may hardin, isang hapagkainan na puno ng pagkain, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang buo at masayang pamilya. Ang hindi alam ng karamihan, ang maagang pagdating ni Andres ay may mas malalim na dahilan. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya upang tulungan ang kanyang tiya Elena sa pagbabalat ng bawang sa palengke. Ang amoy ng bawang na kumakapit sa kanyang mga kamay at ang mga kalyo na unti-unting nabubuo sa kanyang mga daliri ay mga lihim na baon niya sa eskwela. Ang ilang baryang ibinibigay sa kanya ay sapat lamang pamasahe, kaya't ang pagkain sa recess ay isang luho na hindi niya madalas maranasan. Sandali lang bago tayo magpatuloy sa ating kwento. I-comment mo sa ibaba kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. At kung bago ka pa lang dito sa channel, i-like mo na ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa araw-araw na inspiring stories. O siya, balik na tayo sa kwento. Sa kanilang klase, may 2 guro na lubos na nakaimpluwensya sa araw ni Andres. Ang una ay si Ginoong Cruz, ang kanilang guro sa Filipino. Si Ginoong Cruz ay isang lalaking may malumanay na boses at mga matang puno ng pangunawa. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Andres sa tuwing sila ay nagbabasa ng mga tula at maikling kwento. Andres, sabi niya minsan matapos basahin ang isang sanaysay na isinulat ng bata, may kakayahan kang bigyan ng buhay ang mga salita. Ang galing mong maglarawan, para mo kaming dinadala sa mundong iyong isinusulat. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing pampalakas loob para kay Andres, isang patunay na may halaga ang kanyang mga iniisip. Ngunit kung may liwanag, mayroon ding anino, at ang anino sa silid-aralan nila ay si Ginoong Pineda, ang kanilang guro sa matematika. Si Ginoong Pineda ay isang lalaking palaging nakakunot ang noo at mabilis mag-init ang ulo. Para sa kanya, ang mundo ay binubuo ng mga numero at eksaktong solusyon, walang puwang para sa mga pagkakamali o dahilan. Isang umaga, habang naglilibot siya sa klase, napahinto siya sa tapat ni Andres. Dumungaw siya at nakita ang lapis na ginagamit ng bata, isang piraso na halos hindi na mahawakan sa sobrang ikli. "Ano yan, Andres?" Tanong ni Ginoong Pineda sa malakas na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Lapis pa ba yan o isang langgam na may uling? Paano ka makakasunod sa leksyon kung ganyan ang gamit mo? Nagtitipid ka ba o sadyang pabaya ka lang sa iyong mga gamit?" Ang buong klase ay napatahimik. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa. Si Andres ay napayuko na lamang, ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nais niyang sabihin na iyon na lamang ang natitira niyang lapis, na ang 10 piso na dapat sana'y pambili niya ng bago ay ipinambili niya ng gamot para sa ubo ng kanyang tiyahin. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tiniis niya ang hiya habang ang matalik niyang kaibigan na si Marco ay tahimik na nag-abot ng pambura sa ilalim ng mesa, isang maliit na kilos ng pakikiramay. Dumating ang recess. Gaya ng dati, habang ang kanyang mga kaklase ay masayang nagbubukasan ng kanilang mga baunan, si Andres ay dahan-dahang tumayo.
at lumabas. Pumunta siya sa likod ng paaralan sa may gripo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Paulit-ulit siyang uminom ng tubig, pilit na pinapawi ang kumakalam niyang sikmura. "Andres!" Tawag ni Marco na may hawak na pandesal na may palamang mantikilya. "Hati tayo." Ngumiti si Andres, isang pilit na ngiti. "Salamat Marco, pero busog pa ako. Nag-almusal ako ng marami kanina. Isa na namang kasinungalingan, ngunit kailangan niyang gawin para maprotektahan ang kanyang sarili at hindi maging pabigat sa iba." Isang linggo ang lumipas at inanusyo ng punong guro ang isang malaking patimpalak sa paaralan, isang mural painting competition. Ang tema, ang ating pangarap para sa komunidad. Tuwang-tuwa ang lahat, lalo na si Ginang Reyes, ang kanilang guro sa sining. "Ito na ang pagkakataon ninyong ipakita ang inyong mga talento. Lalo ka na, Andres. Alam kong may maipapakita ka," sabi niya. Sa kabila ng paghikayat, nanlumo si Andres. Isang mural? Paano siya lalahok kung kahit pambili ng disenteng lapis ay wala siya? Paano pa kaya ang malalaking kartulina, pintura at brush? Sa faculty room, narinig niya ang boses ni Ginoong Pineda. "Patimpalak ng mural? Naku, baka may mga estudyante dyan na mangangarap na lang. Paano ka pipinta kung ang lapis mo ay kasing laki lang ng butil ng bigas?" Sabi nito na may halong pang-uyam. Narinig iyon ni Ginoong Cruz at napailing na lamang siya, may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang pangarap sa puso ni Andres ay mahirap patayin. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho sa palengke, kumuha siya ng mga lumang paper bag na dapat sana'y itatapon na. Dito niya sinimulang iguhit ang kanyang konsepto gamit ang kanyang pudpud na lapis. Ang kanyang ideya ay simple, ngunit makapangyarihan. Isang komunidad kung saan ang mga kamay ng bawat tao, kamay ng magsasaka, ng doktor, ng guro at ng isang estudyante ay nagtutulungan upang itayo ang kanilang mga pangarap. Nakita ni Marco ang mga sketch ni Andres. "Wow, Andres! Ang ganda nito! Ito ang dapat manalo," sabi niya. "Hayaan mo, hihiram ako ng mga pangkulay kay ate, tapos hati tayo." Ngunit ang malupit na katotohanan ay muling sumampal kay Andres. Kinabukasan, sa klase ng sining, ipinakita niya ang kanyang sketch kay Ginang Reyes na siyang natuwa. Ngunit napadaan si Ginoong Pineda at sinilip ito. "Iyan ang ilalaban mo?" Aniya, sabay tawa. "Mukha namang gawa sa basura. Ang pangarap, Andres, pinaghihirapan, hindi lang basta iginuguhit sa basurang papel." Yun na ang huling dagok. Para kay Andres, ang kanyang guhit ay hindi lang basta guhit, ito ang kanyang kaluluwa. Ang tawagin itong basura ay parang pagyurak sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, hindi na pumasok si Andres. Lumipas ang isa pang araw at isa pa. Ang kanyang upuan sa likuran ay nanatiling bakante. Nag-alala na si Ginoong Cruz. "Marco, may balita ka ba kay Andres?" tanong niya. Hindi na nakatiis si Marco. Sa wakas, ibinuhos niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pudpod na lapis, ang hindi pagkain tuwing recess, at ang mga masasakit na salitang binitawan ni Ginoong Pineda. Agad na kumilos si Ginoong Cruz. Nakuha niya ang address ni Andres mula sa school records at pinuntahan ito pagkatapos ng klase. Narating niya ang isang makipot na eskinita na halos hindi nasisikatan ng araw. Ang bahay ni Andres ay isang maliit na barong-barong na tila anumang oras ay bibigay sa malakas na hangin. Kumatok siya. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang ubo. Ang nagbukas ng pinto ay si Andres. At sa likod niya, nakahiga sa isang lumang papag, ang isang payat na babae, ang kanyang tiya Elena. Doon, sa loob ng maliit at madilim na tahanan na iyon, nakita ni Ginoong Cruz ang buong katotohanan. Nakita niya ang mga sketch ni Andres na nakadikit sa dingding na yari sa plywood, nagsisilbing palamuti sa kanilang kahirapan. "Pasensya na po sir sa itsura ng bahay namin," nahihiyang sabi ni Andres. Umupo si Ginoong Cruz
at kinausap ang bata. Andres, ang talento ay isang biyaya. Huwag mong hayaang mabaon ito sa limot dahil lang sa mga pagsubok. Ang mga kamay na may kalyo, ang tiyan na kumakalam lahat ng iyan ay bahagi ng iyong kwento. At ang kwentong iyan, kapag naiguhit mo, ang siyang magbibigay inspirasyon sa marami. Puno ng bagong pag-asa, umalis si Ginoong Cruz, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang tulong. Dumiretso siya sa isang tindahan ng art supplies at binili ang lahat ng kailangan para sa isang mural, malaking kartolina, mga set ng pintura at iba't ibang klase ng brush. Kinagabihan, binalikan niya si Andres at iniabot ang mga ito. Ito para sa pangarap mo, sabi niya. Napaluha si Andres habang yakap-yakap ang mga gamit na noon ay sa panaginip niya lang nakikita. Kinabukasan, bumalik si Andres sa paaralan na may bagong sigla. Dala niya ang kanyang mga gamit. Sa tulong ni Marco, sinimulan niyang gawin ang kanyang obra maestra sa isang pader na inilaan para sa patimpalak. Ang bawat hagod ng brush ay puno ng damdamin. Ang mga kulay na kanyang ginamit ay sumisigaw ng pag-asa. Maraming estudyante ang humahanga sa kanyang ginagawa. Dumating ang araw ng paghuhusga. Ang mga guro, kasama ang punong guro, ay naglibot upang tingnan ang mga lahok. Nang marating nila ang gawa ni Andres, lahat ay napahinto. Ang kanyang mural ay hindi lang maganda, ito ay may buhay. Ramdam mo ang bigat ng kamay ng magsasaka, ang pag-asa sa mata ng estudyante at ang init ng pagkakaisa. Hindi matanggap ni Ginoong Pineda ang nakikita niyang paghanga sa mukha ng lahat. Sa pagnanais na sirain si Andres, nagsalita ito. Maganda nga, pero saan naman niya nakuha ang perang pambili ng lahat ng iyan? Baka naman hindi na niya natapos ang sasabihin. Sumingit si Ginoong Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ako po ang bumili ng mga gamit niya, Ginoong Pineda, dahil nakita ko ang isang talento na kailangang bigyan ng pagkakataon, hindi ng panghuhusga. Ang isang tunay na guro ay nag-aangat, hindi nagpapabagsak. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ginoong Pineda na parang kidlat. Narinig ng punong guro ang lahat. Tiningnan niya si Ginoong Pineda nang may pagkadismaya at pagkatapos ay bumaling kay Andres nang may ngiti ng paghanga. Sa harap ng lahat, inanunsyo niya, ang nagwagi sa patimpalak na ito ay si Andres. Pumalakpak ang lahat. Si Andres na hindi makapaniwala ay napaluha sa tuwa. Lumipas ang ilang linggo. Ang mural ni Andres ay naging permanenteng dekorasyon sa pader ng paaralan, isang paalala ng pangarap at pagkakaisa. Isang hapon, habang nag-iisa si Ginoong Pineda sa faculty room, tila malalim ang iniisip, nilapitan siya ni Andres. Walang salita, iniabot niya ang isang maliit na piraso ng papel. Nang buksan ito ni Ginoong Pineda, nakita niya ang isang sketch, isang portrait niya, ngunit sa unang pagkakataon, ito ay nakangiti. Walang sinabi si Ginoong Pineda. Kinuha niya ang guhit at sa kanyang pananahimik, naintindihan ni Andres na iyon na ang simula ng pagbabago. Nagpatuloy si Andres sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang lapis ay pudpud pa rin minsan at ang kanyang tiyan ay kumakalam pa rin kung minsan, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kung anong hawak ng iyong kamay, kundi sa kung anong pangarap ang laman ng iyong puso. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ang like button, mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa akin para gumawa pa ng ganitong klaseng kwento. Maraming salamat.